daran. Okay. So, napakaganda nung lagayan niya, no? So, ito yung kanyang receiver. Oops. Yan, no? So, bali, apatan. Apat na piraso sa isang mic natin. So, meron na rin siyang volume dito. Yung up and down na volume, tapos settings. Kung sakali, yung frequency natin, kung ililipat natin para makahanap tayo ng magandang frequency, if ever na may kasabayan siyang frequency na malapit. So, meron tayo dito, yung para sa balance niya, 1, 2, 3, 4. So, bali, 4 yan for output, no? Kung mapapansin nyo sa handheld natin, meron siyang indicator na light dito. Tapos sa dulo na, ipapasilip ko rin sa inyo kung gaano kaganda yung kanyang digital display. Gandang araw mga kamastana. So, kagaling natin ng Aldersgate. Hindi lang kasi nakapag-video pero makikita yung post natin dyan. No? So, may event tayo dyan sa 26. Search ng para sa Intram sata nila. Hindi ko alam. Kalimutan ko. And salamat kay Jarom, Sir Jarom. Tsaka sa whole team. Ayan, thank you so much. And sa ngayon, gusto ko lang i-unbox yung wireless na galing kay Jerome Refill. Actually, i-unbox na namin to. At nasa kanya yung video. Pero syempre, papakilala ko rin sa inyo para at least alam ninyo, makita ninyo yung kagandahan nito. So, meron tayo dito. Itong si Joson, ayan, Mount Everest V4 H41. So, ano nga ba yung kagandahan niya at ano nga yung bentahe? So, mapapanood kay Jerome Refill to, pero bibigyan natin ng kabuuang video para at least may isa-isa ko kung ano yung mga laman niya at kung ano yung inclusion. At syempre, alamin nyo na rin yung presyo pagkatapos po ng video na to or before matapos yung video na to. Gusto kong isa-isahin para at least makita ninyo. So, napakabigat. Mabigat siya. Siguro nasa, hindi ako nagkakamali, siguro nasa 10 kilo. Or sabi na 8 kilos siguro. Mabigat eh. So, syempre, papahiga ko muna. Ay, hindi. Tanggalin na lang natin dito sa may case niya. So, maganda yung case niya kasi, ayan o. O yung karton niya. Walang damage lahat. Nakagandahan kay Jerome Refill, no? Yan. Naka-tour case na ho siya, oh. Yan. Joson. So, syempre, tanggalin na natin to. Diha. Okay, song 23. Yan si Joson. So, tingnan natin kung anong laman na ito. Ang ganda. Aluminum case. So, para sa akin naman, lalagay ko pa rin sa aking rig. So, ilalagay ko doon para safe at para hindi labas-pasok dito. So, siguro, paglalagyan ko na lang to ng mga cables o kaya naman mga battery. So, open natin. Lagay ko muna dyan. And daran. Okay. So, napakaganda nung lagayan niya, no? Foam. So, ito na yung kanyang receiver. Yeah. So, napakaganda. So, tingnan natin. So, ito yung kanyang receiver. So, bali, apatan. 4 na piraso sa isang mic natin. So, ito yung kanyang digital. Ito, at saka ito. So, meron na rin siyang volume dito. Yung up and down na volume, tapos settings. Kung sakali, yung frequency natin, kung ililipat natin para makahanap tayo ng magandang frequency, if ever na may kasabayan siyang frequency na malapit, dapat set natin yan. Kada event yan. So, ituturo natin kung paano mag-set. So, sa likod naman niya, bigat din niya. Halos siguro nasa, kulang-kulang nasa 3 kilos. Or sabihin na natin 2 kilos. Pero mabigat eh. So, meron tayo dito, yung para sa balance niya, 1, 2, 3, 4. So, bali, 4 yan for output, no? And then, 4 din na para sa antena niya. Then, ang kaganda niya, hindi na kailangan ng power supply na yung 12 volts, ganun. So, kailangan mo lang dito power cord.
So, ito na siya. Siyempre, including yung kanyang on and off pala. So, tingnan natin yung digital display na ito mamaya. So, yan. So, siyempre, hindi mawawala yung kanyang manual. Yan, nandito yung manual. Ang ganda nito, oh. Yung ganyang karami, 8 channels. And so, may kasama siyang foam para sa mic natin. Kakabit natin to. 4 na piraso na kaagad. So, goods. Isa-isahin muna natin itong mga mic natin. So, bali 4. Yan. Handheld. So, bali, kakalong ko may battery to. So, ngayon, kung mapapansin nyo sa handheld natin, meron siyang indicator na light dito. So, tatry natin to sa mga bukas, may event tayo. So, magkakaroon ako ng review din nito. Joson Mount Everest version 4. So, ito yung kanyang switch on and off, and then meron dito yung IR niya. So, nandito lang siya. So, madali lang siya mag-set ng kanyang frequency if ever. So, may digital display dito kung anong frequency yung meron sa kanya. And then, based dun sa may nakikita ko, may nakalagay din doon na kung indication ng battery life niya. Okay? And then, ang kagandahan dito, pagkakalam ko kay Mount Everest, ay pwedeng palitan tong capsule. So, tingnan natin. Ayun! So, hindi ako nagkakamali. Kasi before ko siya binili, syempre, inalam ko muna. Yan. So, pwede tayo magpalit ng capsule if ever. Ayan, o. Diba? So, yan ang kagandahan ni Mount Everest. Napakabigat. Siguro, mga ilang grams din to. Pero ang ganda. Metal. And then, yung lagayan ng kanyang battery. Yan, kagaya nito. So, nandito lang siya. No? Ayos. So, pare-pares yan, 4. Para hindi magasgasan, lagay ko muna dito. So, bali, 2. Yan. Uy, naka-on. Pwede, may battery din to. Yun. So, pwede ko rin siyang, syempre, ibang battery din. May binili din tayo na battery. So, goods. Walang gasgas. Ayan, oh. Ganda. So, bali, 4 yan. And then, meron tayo dito, PL jack. Para, pwede yan kasi kahit isa lang eh. Kahit isang beses, ay isang out lang pwede. So, yung kanyang power cord included, meron siya. And then, yan. Hindi ko alam kung ano yung talagang tawag dito, kundi, kung siya, pang support sa mic natin para if ever, pwede mo siya ipatong kahit saan. And then, may free na rin siya na XLR, male and female. So, goods. Dagdag na lang tayo ng 2 para naka-balance siya. And then, 4 na, yan, yung kanyang 4 na antenna. Hindi ko alam kung gaano kalayo yung distance na pwede niyang kuhanin. So, malalaman natin yan sa mga susunod na reviews natin. Pero, eto, yung mga inclusion sa pag-unbox natin at saka inclusion pagka bumili kayo neto. So, etong Mount Everest na to, ang kagandahan kasi niya, 4 na ho sa isang receiver lang. So, ibig sabihin, kung sa akin, no, kasi sa akin na nag-i-event ng basic, ang dala-dala ko lagi is 4 na mic, 4 na, or 2 receiver, 4 na mic para, kumbaga, dual-dual yon. So, ngayon, nakapag-desisyon ako, lahat na ng mga mics ko ay gagawin ko siyang 4, no? So, ibig sabihin, sa isang receiver pa lang, 4 na piraso na. So, yun sabi ko kanina, ay kukunin natin si Mecman, ayan, kay Sir Gonzales, kay Marlon, Sir Marlon. Abangan lang natin yon, baka February o kaya March pa. So, naka-reserve din ako doon, 4 din yon. So, baka siguro, pag-ipon na, eh, baka maging 2 na yung kukunin natin sa kanila. So, ang presyo na ito, mga kamusta, no? Tapos sa dulo na ito, ipapasilip ko rin sa inyo kung gaano kaganda yung kanyang digital display. So, before tayo mag-end, gamitin natin ito para makita nyo. So, bago kayo bumili na ito, mga kamusta, dapat check nyo muna or kung saan kayo bibili. Baka mamaya, ibang distributor yung pagkuhanan ninyo, ay iba yung makuha ninyo. So, kagaya sa akin, kung sakali malapit kayo dito, kaya pwede naman kay Jerome Refill, o kaya naman kahit saan, basta legit na bilihan yan. Okay?
So, ang presyo nito is 20,000 pesos. So, yan po yung presyo niyan. Included na lahat to. Kung ano yung nakikita nyo, kung ano yung mga pinakita ko, is nasa 20,000 pesos po ito. Kaya, yan. Mapapakinabangan nyo to kasi kung i-compare mo talaga sa magandang klase ng, mas maganda pang klase, kasi maganda na to iba lang din naman yung presyo. Okay? So, check ko to. Pakita natin yung display. 220 volts. Ayan. So, sinaksak ko na siya. Check natin. Ayun, blue. Ganda. No? So, isaset natin yung frequency na ito based dun sa area kung saan natin siya ilalagay. Okay? So, abangan nyo yan sa event natin bukas. Kung sakali na maganda yung review na ito, sabagay, ang Joson naman, 100% ayos naman siya. Okay? So, check out nyo na lang kay Jerome Ripilo. Kaya naman, kung mag-direct si Joson sa atin, much better. Joson, baka naman. Okay. Maraming salamat. God bless everyone. Bye.